Magandang araw muna sa ating lahat mga kaibigan. Welcome sa ating first ever na podcast kung saan pag-uusapan po natin ang coping mechanism of stress. Bago po natin umpisahan, siyempre mas maganda magpakilala muna sila isa-isa, ano? And ako si Visual Angela. Ako si Francesca Malihan. Yan. Makikita nyo, naka-uniform pa yan. Then, so basically, maraming salamat sa pagpunta nyo dito sa ating podcast, ano. Siyempre, simple lang naman yung pag-uusapan natin. Siguro, halos lahat ng mga tao nakaka-experience ito, ano. Kumbaga, stress, patungkol sa stress. Magiging specific tayo kung paano nyo na-handle yung mga stress nyo sa buhay. Maging academic man yan, sa budgeting, sa pamilya. Kayo na bahala kung ano yung gusto nyo pag-usapan natin. Basta ano siya, coping mechanism of stress. Siyempre, usapang stress nga, ikaw na ako na tatanungin, Ms. Rami, na-stress ka na ba? Okay, ito mo na. Na-stress ka. Sa talambuhan mo ba? Sa 19 years na existence mo sa mundo. Tama, 19 ka na, di ba? Na-stress ka na ba? Oo, sa pang-araw-araw lahat naman eh. Sa pang-araw. Grabe mo, stress ka na. Okay ka lang, maaari ngayon, stress ka ngayon na. Hindi naman. Hindi naman. Pero ano, yung pinakamalalang stress na naranasan mo, patungkol saan? Nung nagkasakit ako, kasi elementary pa lang, nagkaroon ako ng vertigo, unang atake. Vertigo, ano mo, explain mo na natin kung ano yung vertigo. Yung vertigo kasi, para siyang sakit ng matanda. Tapos, bata pa lang ako, nagkaroon na ako. Ano siya? Hilo na matindi. Kasi yung paningin mo umiikot talaga. Nagsusuma ka nun? Oo, pati yung tiyan mo umiikot. Paano siya naka-apekto sa'yo? Or sabi mo nga, na-stress ka sa sakit mo mo? Kasi nung elementary, natake ako ng vertigo. Halos 2 months ata ako nung absent. 2 months. Elementary, anong grade ka yan? Grade 5. Grade 5, 2 months absent. 4 to 5. 2 months kang absent. Kumbaga, saan ka na-stress ha? Dahil hindi ka nakakapasok. Hindi, kasi nasip na ko doon ako makagalaw. Ah. Yung mata ko kasi sensitive din sa liwanag. Edi para din akong bulag. Tapos yung tayo ako din sensitive sa sounds, kaya ayoko nang maingay. Tapos, ayun. Hindi ayaw niya pala sa akin, ano? Di ba yun? Noong mga panahon yan, ano yung ginawa mo? Siyempre, stress na. Ano yung mga paraan na ginawa mo para hindi ka ma-stress o para, alam mo yun, maging okay ka? Kinakausap ko yung mga pamilya ko. Pero sila yung lumalapit kasi hindi ako gumagalaw nun eh. Para akong paralisado. Tapos, nung medyo nag-i-improve na yung kalagayan ko, pinaglalakad ako. Kasi pag naglalakad ako, para akong robot kasi hindi ko kayang dumingon ng biglaan. Pag lumilingon ako, buong katawan. Pag ano. O parang robot na. Hindi ba parang anemic ka rin? Oo, ano. Ang dami ng sakit, ano? Bata pa lang. Tapos bumababa din Elementary? Red blood cell. So, kumbaga, nakipag-usap ka sa family mo, sa mga friends mo, kumbaga parang ano yan, para malibang ka din, no? So, para hindi mo maisip yung, ano mo, tawag dito, yung karamdaman mo ng mga panahon na yun. Kasi bawal din ang screen time nun eh. Kasi sensitive nga sa Oo, sa mata. Sa tulong din ng pamilya, ayun ang maganda pagka, maayos yung, tawag dito, relationship mo sa pamilya mo. At saka ang hirap din, nakaka-stress na wala ka man lang nagagawang pampalibang. Diba? Kaya nandun siya, to the rescue ha, to the rescue ang kanyang family. Para, ano yun, tulungan siya na hindi siya mabagot. And luckily, nandito siya kasama natin. may pa. Buhay pa. So, sunod naman, yung sabi ka, baka meron kang gustong ibahagi sa aming mga kaibigan mo. Nag-start na nung stress ko, siguro, January, naalala ko yun, January 2018. Na yung na-stroke yung tatay ko. Ano yun? Pre-pandemic yun. No? Hindi, Hindi ba? 2019. 2019. Oh, 2019. Ah, March 2019. Nung January, 2019, din na parang nabalitaan namin na si Papa sa ospital. Tapos yun, doon na nagsimula na parang doon na ako na alam mo yung wala na sa sarili. Siyempre, tatay mo nagkasakit mo. Tapos, yun. Parang stress lagi sa bahay kasi, siyempre, ang hirap din mag-alaga.
Saka stress na rin sa financial kasi yung nanay ko na work na. Ah. Na-stress ka, yun yan, nung na-hospital yung tatay mo. So, nung mga panahon na yun, ano yung mga parang pumapasok sa isip mo na, ayun nga, sabi mo na sabay-sabay, tatay mo na hospital, may financial problem, may sa pag-aalala sa tatay mo. Ano yung mga parang naiisip mong paraan? Kumbaga, ano yung mga ginagawa mo para mawala yung stress mo? Kung may nagawa ka ba na, no? Parang nawala na lang siya. Ganun. Well, ayun, parang wala naman akong ginagawa. Kung baga, siguro, bandit friends lang talaga. Ganun. Alam mo yung hindi agad ako umuwi ng bahay. Oo. Pero ngayon, hindi ka ba na-stress? Tingnan mo tambak. Tambak, kasi ako ano eh, ang tawag dito, sinasabi ko man sa inyo na tambak tayo ng gawain. Ako kasi yung tipo ng tao na hindi ko pinoproblema ang problema. Ayan, hindi ko pinoproblema ang problema, sinusolusyonan ko agad para hindi maging problema. Yun Ano yung ba yung ginagawa ko. ano ba yung pakiramdam ng stress sa inyo? Like, ano ba yung parang kung sintomas? Anong Actually, nararamdaman mo kapag na-stress ka? actually, mahirap kasi yung stress ka eh. Like, parang hindi mo na alam yung gagawin Mm. ng mga bagay. Ako naman, Kaya ayoko mangyari ayoko nangyari sa akin. ako, Kasi para ako ano nun, pariwala. Ganun. Ikaw ba? ako naman, minsan na ano ako, ano yung stress eating? Ganun yung gusto ko Kaya kalang nakain. nakain. Minsan naman, ang stress ko, tinutulog ko para ano. Tapos, minsan naman, pag stress ako, wala akong gana kumain. Ikaw naman, anong mga parang sintomas mo kapag stress? Pag kasi na-stress ako, minsan hindi ko alam. Tapos, marirealize mo na lang masakit sa ulo ko. Ay, pinatulog ko na lang, hoping na pagising ko, wala na yung sakit. Pero hindi ko rin yung stress. Pero mas, ano na, mas makakandal mo na ng maaari. Hindi ka na nagpapano. Ano yung ano nyo, like, ginagawa nyo pag stress kayo? Nung mga panahon ng stress ako, nung ano na ito pag medyo maluwag na, parang patapos na pandemic ito. Ang ginagawa ko nun, ayaw ng mother ko na magpabaksin doon kasi gusto ko wala sa vaccine. Eh ako, tumakas ako sa amin, nagpabaksin ako mag-isa. Kasi gusto kong mag-bike. Gusto kong maggala. Ayun yung pag-stress ako. Alam mo yun, ginabay ko lang. Pag natatalo kami sa tournament nun, sabi ko, dyan muna kayo, magbabalik na ako. Kahit alas 12 lang. Nakatakot kasi vaccine dati, baka mamaya mag-zombie kayo. Kaya ako, hindi ko hinabol na magka-vaccine ako, hinabol ko yung vaccination card para makakita ako pag hinarang ako ng polis. Ang tawag dito, gusto ko lang mag-bike. Mapatanghali man, alas 12, nagbabalik ako sa 7-Eleven. Yun yung mga ginagawa ko ng pagbabalik ng talaga. Ako naman, yun nga, yung nagbabanda ko with friends. Pero ang pinaka ginagawa ko, nag-computer, naglaro. Kasi, alam mo yun, yung parang nakakalimutan mo siya, lalo na pag may mga kalaro ka. Oo. Ikaw ba? Ako kasi hindi ako sociable kaya hindi. Pag may sito ko daw ako nalabas, ang ginagawa ko, nagdo-drawing ako. Pag kasi nagdo-drawing ako, hindi, parang hindi ka nakakapag-isip, parang blanco yung isip mo, tapos kamay mo lang yung nagalaw. Tapos mamamalayan mo yung oras, gabi na, ang gawa. Oo. Alas 12 ako nagsimula, tanghali. Pag tigil ko na mag-drawing, alas 6 na. Parang mag-escape. Oo. Hindi, parang walang nangyari. Parang nililibang mo yung sarili mo sa pagdudulog. Pero Kasi may, yung parang, yung imagination niya yung gumagana ako nagdo-drawing. pero may mga na ba kayo, like mga ginawa na parang alam mo yun, hindi gumana. Kasi ako, alam mo ba, kasi yung mga, hindi naman ninunuan ko, yung mga lola ko, Oo. magaling mag-drawing, talagang painting sila. So ako parang, baka naman nakuha ko yung lahi nila. Alam mo yung, kasi napaka-impatient ko. Alam mo yung, di ba dapat gentle lang? Gusto ko todo na rin ko. Oo. Alam mo yung, parang Mild lang. shade lang, Oo. shade. Gusto ko yung, alam mo yun, naiinis ako. Oo. Tapos minsan naman, hindi rin umuubra yung paglalaro ko. Kasi alam mo yung talo ka, parang mas nai-stress ka pag lagi kang natatalo na mas gusto kong sirain yung face ko nun eh. Ikaw ba? Ano bang... Kasi, sa pamilya kasi namin, ang father ko, marunong maglaro ng basketball. Marunong lang naman. Pero ang pinakang talaga, nakilala sa basketball sa pamilya namin, ang kuya ko. Ang kuya ko kasi, ang height niya ngayon, 6'5". So, Takot, 6'5". Talagang siya noon, pinag-aagawan siya ng mga team. Pero pag inter-barangay, yan. Kilala siya doon. Talaga kahit sa simula dulo-dulo.
Pati sa sentro, kilala siya na marunong ng basketball. So ako, Pero makalapad siya, o payat din. nung sakto lang, tapos nung medyo lumaki-laki na naman yung katawan niya. Talagang nakikipag-bakbakan yun sa loob. Alam ko parang si Kai Soto, di ba? Hindi naman siya ganun kapayat, pero malambot yung katawan niya. Pero ngayon, talagang pag pumarang ka sa gitna, may kalalagyan ka, may kalalagyan ka. Ako nun, ang sinasabi sa akin ng mga ito, matangkad dito, marunong magbabasketball dito. Ganun. Kumbaga, parang alam mo yun, may expectation sila na magbabasketball din ako, tangkad din ako. Sabi ko, hindi ako nagbabasketball, hindi ako marunong. And ayoko din, hindi interest ko talaga nasa technology. Pero kung marunong ka ng basketball. Ngayon, may konti lang. Hindi naman yung Alam mo lang yung rules, gano'n. Medyo. 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 Tapos, tawag dito, hanggang sa dumating sa point na sayang, sinasabi na sayang, tangkad mo, sabi ko, sa'yo na. Nakakapikon kasi, alam mo yun, pinipressure ka na dapat mag-basketball ka rin. Pero ang pinangawa ko nun, hindi yan ang gusto ko, gusto ko yung games. Kayo na ang bahala dyan, may kanya-kanya tayo, sabi ko. Pero ito naman, paano naman naapektuhan yung mga relationship yung sa mga ibang tao? Kasi ako kapag stress ako, minsan, aminin ko, may nasisigawan ako. Alam mo yung kunyari, may ginagawa ako, busy ako. Rafi, paano yung, wait lang! Gagano na, wait lang, hindi ako makapokus. Parang gano'n ba? Yung naapektuhan. So, syempre, nagigilty din ako. Syempre, alam ko yung kasi naranasan ko na yan yung, paano yung gagawin? Wait lang! Ano na yung nasa, parang nalungkot ako, tanong lang eh. Parang gano'n. Kayo ba? Na-experience ko yan. Nung naging SSLG president ako, manage kami ng isang program, Seniors Week. Ano yun? Isang linggo para lang sa mga senior high school na tawag dito. Ang daming event, maraming program, yung mga sports, and so on, and so forth, yung mga dance. Doon sa sports, ang minamanage ko nun ay basketball. So, nagpatawag ako ng meeting, minasend ko sino kukuha ng TV, sino kukuha ng ganito, ganyan, and so on, sino mag-aasikas nito para larga na lang. All set na lahat. Tapos, yung pagdating ng mismong araw, wala. Lahat ng set up ng ng pinlano ko. So sabi ko, yung ganito, ganyan. So, yung isa naman, yung tropa ko, kausap niya yung teacher. Sobrang ko nun, stress na ako sa nangyayari. Lahat, alam mo yun, hindi ko expected na ganun mangyayari na pagkakaproblema kami. Kasi, expected ko, concept na eh, nakakala ko. Gagawin na lang, gagawin na lang objectives na. Kumbaga kahit hindi na ako tumulong sa kanila pag set up, kasi ang gamit ko ng utak, ako yung nag-set up, ako yung nagplano, sila na lang kasi ang nagkakanda. Let them do their thing. So, tawag dito, sobrang stress ko nun, yung tropa ko, kausap niya yung teacher, ayan, si Ma'am Roxanne. Sabi ko, magkausap silang dalawa, bigla akong kinat yung pag-uusap nila. Halimbawa, ito yung tropa ko, ito yung teacher. Bigla akong dumating. Sabi sa tropa ko, sabi ko, Tiyan, nasa na ba yung TV? Kanina ko pinapakuha. Di ba ganun? Sabi ng teacher, magulat siya sa akin kasi, Na-open. pero ba't sumisigaw to? So, ako dapat, bigla ako napansin na nandun pala si ma'am. Kaso, hindi ko excuse. Hindi ko hindi ko na siya na ganun. Kasi ang daming nangyayari, ang dami kong kailangan gawin. Ang dami kong, alam mo yun, pinagagawa that time. Sabi ko, napasigaw ako sa harap ni mama. Yata. And after nung nung program, hapon, lumapit ako siya. So, ma'am, sorry po kasi napasigaw ako sa harap niya. Hindi po dapat. Sabi niya. Ang kaganda kay Ma'am Roxanne, mabait naman siya, ginagay niya ako. Sabi niya, i-manage na lang yung galit. Huwag na lang kayang so yun, talagang napasigaw ako talaga sa harap niya. Pero mataas yung pasensya ko, pero pag talaga pumutok yung talagang utak, ulo ko, parang ganun, stress. Talagang nakakaroon nga nung sinasabi mo, nasisigawan ako, sigawan maganda. Hindi mo na kasi minsan makontrol eh. Ikaw ba, Jessica? Gano'n ka ba? Kumbaga parang, pagka-stress, ano ba yung nangyayari sa'yo? Kasi dalawa lang kami magkapatid, pag-stress ako, lagi lang yung kapatid ko ang nasisigawan ko. So, di kasi siya lagi nakilos. Kaya ayun. Pag-stress ako, siya lang yung lagi na pag-uunta.
Kumbaga, ano siya, hindi mo siya naaasahan sa loob ng bahay niya. Ano? Ano, bunso? Oh, Ano, naku, mga Kumain bunso, ka no? Hoy, mabait ako ah. Tara niya naman. So, ano, ayun, ano bang mapapayo natin sa mga taong nahihirapan dahil sa stress? Ikaw. Ayun nga, katulad ng sinabi ko kanina, ang stress kasi nagsisimula yan sa problema. Sa maliit na problema hanggang sa malaking problema. Ang masasuggest ko lang, huwag nila problemahin yung problema. Solusyonan ka agad nila. What I mean, huwag na nilang isipin na, ganito yung nangyari. Parang kumbaga ganito lang yan. Halimbawa, may babayaran sa school. Ganitong halaga, sabihin natin 1,000. So, wala akong pambayad. Wala akong pambayad. Parang alam mo, iniisipin mo wala akong pambayad. What if gawan mo na lang ng paraan para magkaroon ka ng pambayad? Ganun yung sinasabi ko. Isip ka lang isip na. Huwag mo nang problemahin, solusyonan mo. Ayun yung pinangawa ko ng makita. Kaya ako, alam ko sa sarili ko naman na kung kailan ako stress, pero hindi na talaga ako na-stress. Hindi ko na makasipin ng problema. Sinusolusyonan ko. Alam mo yan, tambak. Planado naman yan. Alam ko kailan itong gagawin. O ginagawa ko agad. Hindi, ang dami kong gagawin. Hanggang sa hindi mo na nagawa. Hanggang may stress ka na. Ayun, huwag mong problemahin, solusyon mo talaga. Tama. Ikaw. Alam mo yung pagkano alam mo na yung stress ka na, parang huminga ka muna tapos iayos mo yung mga gagawin na parang ililista mo para alam mo yung sunod-sunod. Maging organized. Magiging organized. Hindi makikita mo yung flow na parang kaya naman pala. Wala naman palang dapat yung stress. Ako naman, importante na huwag niyong i-pressure talaga yung sarili. Kasi, ako, though hindi naman may iwasan yun, kasi syempre, sa bawat tao may standard din sa sarili nila. So ako may standard ako sa sarili ko na gusto ko, ganito ako. Na ayokong ganito lang ako. Di ba? So ang ginagawa ko is talagang pinupurso ko yung para maging ganun ako. So ayun din, sana wala rin maapektuhan na ibang tao na dahil sa stress mo. Though, sa tingin ko naman maiintindihan kayo kung sa pamilya niyo ilalabas. Kasi syempre, pamilya niyo lang naman makakaintindi sa inyo. Though kahit di naman lahat, pero karamihan, parang sa pamilya niyo na lang ilabas siguro. Or kahit, alam mo yun, ilabas mo yung stress mo sa way na hindi ka makakasakit physically and mentally. Ay. O parang ano, yung iba rin kasi hindi maayos yung relationship nila sa family nila eh. Pero kahit sa mga friends nyo, meron naman yung mga katotoong kaibigan talaga. Pwede rin sa pets. Oo, Oo, yun. Sa pets. Madaming ibang way na paraan para mailabas yung stress, yung saloobin mo. Sports, gym. Gym, yan. Buhatin mo yung galit mo. Oo, iiyak mo. Diba? Walang masama umiyak kahit lalaki, umiiyak, no? Ako, umiyak na ako. Kanino? Wala. Wala, kami ngayon. Hindi naman ibig sabihin na lalaki pag umiyak, bakla na. Bading lang, joke lang. Ano lang naman. Ganun talaga, tao tayo. Lahat ng tao umiiyak. May emosyon lahat. So lahat naman nakapagbigay ng kanya-kanyang experience patungkol sa stress, ano yung mga ginawa nila para mawala yung para malagpasan nila yung mga stress nila. Nagbigay sila ng kanya-kanyang idea and napag-usapan din naman kung ano yung mga tawag dito common na nangyayari pag stress ka. And ayan, nagbigay siya kung paano niya nawawala yung stress niya, nag-drawing. Siya naman, nag-computer, naglaro. Ako naman, nagbabike. Madaming paraan para mawala yung stress sa ating sa sarili natin. Talagang kailangan lang natin is disiplina, syempre. And action. And wag natin ngayang sa sarili natin na kainin tayo ng stress, mga kaibigan, Nandito lang kami, mga kaibigan nyo, may mga kaibigan din kayo dyan, na tumulong. Pwede ka rin maging dahilan para mawala yung stress ng isang tao. Kaya, pwede rin yun. Halimbawa, alam mo yun, always open your hand. Yan, na tumulong sa ibang tao. Siyempre, lalo na ikaw, kung alam mo talaga kung gano'n talaga ka-harmful lang yung stress, no? So, malaking bagay. Kahit pakinggan mo lang. Kahit pakinggan mo lang, mailabas nila kahit wala kang gawin, Sana may natutunan kayo sa aming mga pinagsasabi. And sana nakakuha kayo ng idea. Kung wala man, sana nakarelate kayo. No? Sana may aral din kayo Ayun. na nakuha. Sana may aral kayo nakuha. Tips and tricks. Yan. Daming tatlo yan.
And, Jessica, may dalagat ka ba? May gusto kong sabihin. Wala na, ikaw. So, guys, yun lang para sa episode na to, episode 1. Episode 1. Episode 1, no? First and last. First and last. Malay mo, hindi ito yung last. Baka mabuhay tayo. I-focus na. Yan guys, ito nga po na yung podcast namin. Kung saan pinag-usapan po namin yung coping mechanism of stress. Yan, kung paano mo na-handle at masusolusyonan ang isang stress. Maraming salamat po sa panonood. Hope na may matutunan kayo. Ako nga po pala si Casey Bellido. Ako si Chriselle Angie Rapi. Ako si Francesca Magihan. Maraming salamat po sa inyo. Sign off. Ayan, and I thank you. And again, si Vince. Sa bakasyon. Walang ambag.